ang Pilipinong general na namuno sa hukbong sandatahan ng himagsikang Pilipino at pangalawang kalihim ng digmaan sa Republika ng Malolos. Kinilala siya bilang pinakamahusay na Pilipinong general sa kanyang panahon. Siya rin ang nagtatag ng unang akademya militar ng bansa. Senyor Presidente, walang patutungan ang usapang ito. Habang nagtatalo tayo rito, lalo lamang lumalakas ang mga Amerikano. Lusubin na natin sila habang kakaunti pa lang. Kahit ikamatay na karamihan sa atin, mapalayas na sila sa Maynila. Mapapasakamay rin natin ang Intramuros. Nasa kamay na natin ang mga karatig bayan at meron na tayong 40,000 katao. 5,000 lamang ang mga Amerikano. Madali natin sila mapatalsik sa bayan na ito. Ipadala ko na sila Argeles at Buen Camino para makipag-usap ng kapayapaan kay General Otis. Pinaglalaroan lamang nila tayo. Ang balita ay mayroon pa daw 7,000 sundalo upang magpalakas sa kanilang hanay. Tignan nyo, tama lang si General Luna. Kailangan natin kumilos sa lalong madaling panahon. Kaaway din ng Espanya ang Amerika. Ang kaaway na aking kaaway ay tuturing kong kaibigan. Kinalaban ng mga Amerikano ang Espanyol sa Cuba. Sinakop ba nila ang Cuba? Hindi, di ba? Tinulungan nila ang mga Cubano na sipain ng mga Espanyol. Wala tayong dapat ikatakot. Pagbigyan naman nating makaranas tayo ng kapayapaan. Kung Espanya talaga ang kaaway ng mga Amerikano, bakit hindi sila makiisa sa atin? Bakit pinipigilan nila tayong pasukin ng Intramuros? Sang-ayon ako kay Senyor Paterno. Pinipili ko ang kapayapaan. Ulag, sa halip na maupo tayo dito sa loob, nandun sana tayo sa labas. Kasama ating mga kababayan na nangangalap ng armas, naghuhukay ng tisera, sinasanay sila para lumaban. Huwag kang makinig sa matawid sa salita ng mga Amerikano. Walang lugar para sa mga bulag ang gabineteng ito. Paano ang aming negosyo? Kapag nakipaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming pamilya? Negosyo, kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Kilala kita, kasali ka sa gobyerno sibil ng Kasila at malagay sa panganib ng mga Espanya, lumipat ka ng bakod. Ngayon tayo naman ang nanganganib. Gusto mong makiisa sa bandila ng mga Amerikano? Magsitigil nga kayo. Lahat tayo ay may interes. Tao lamang tayo. Paano nyo nasisikmurang pag-usapan ang tungkol sa negosyo? Kung mga alipin tayo sa sarili nating bayan. Minamahal ko rin ang ating bayan. Pendihada! Sa ngayon, kakampi natin ng Amerika. Nangako sila sa akin sa Hong Kong. Gagawin nila ang lahat, maunahan lamang ang ibang bansang may pagnanasa sa Pilipinas. Hintayin na lang natin matapos ang Treaty of Paris. May mga delegado na ba tayo sa Paris? Wala. Kahit tagapagmasid man lamang. Para kayong mga birhing naniniwala sa pag-ibig na isang puta. Kalakip ng pagiging strikto ni Antonio Luna, marami sa mga opisyal ng hukbong Pilipino ang kinainisan siya. At habang dumarami sa kanila ang pinipilit niyang idisiplina, ay dumarami rin ang nagtatanim ng galit at tinitignan siyang kaaway sa loob ng militar. Dinakip siya noong 19 ng Agosto, 1876 at ipinatapon sa Espanya dahil napaghinalaang siya ay tagapagtaguyod ng katipunan. Habang nasa ibang bayan, pinag-aralan niya ang sining ng pakikidigma sa Belgium. Muli siyang nagbalik sa Pilipinas ng digmaang Filipino-Amerikano at hinirang ni Presidente Emilio Aguinaldo bilang isang general. Bunga ng lahat ng pinagsama-samang dahilan, nandilim lalo ang paningin ng mga taga-suporta ni Aguinaldo at plinanong nilang wakasan ang buhay ng general. 5 ng Hunyo taong 1899, nagpunta siya sa Kabanatuan, Nueva Ecija dahil sa mensahe nagsasabing ipinatawag siya ni Aguinaldo. Sinong tangang nagpaputok nun? Sino? Ikaw, di ba pinakulong na kita? Hindi lubusang napanagot ang mga may kagagawan sa pagpaslang kay General Luna. Marami ang naniniwalang politika, inggit at takot sa kanyang impluensya ang tunay na pumatay sa kanya. Matapos ang kanyang pagkamatay, nanghina ang organisadong depensa ng hukbong Pilipino. Unti-unting bumagsak ang mga kampo at bayan sa kamay ng mga Amerikano.
ang sigaw ng kalayaan ay napalitan ng sigaw ng pagsuko at pagod. Sa kasaysayan, si General Antonio Luna ay mananatiling paalala ng isang bansang hindi nagkakaisa, isang bansang pinaghaharian ng sariling interes ay kayang talunin hindi lang ng dayuhan, kundi ng sarili niyang mga kamay. Ang totoong kaaway ng mga Pilipino ay sarili niya, kaya tayo ang pumatay sa kanya.